Pagkatapos ay humarap siya upang tingnan ang pangalawang estatwang bato na mukhang bata. Sa sandaling kinuha niya ang lihim na manual, pinagpawisan siya ng malalamig. Ang aklat ni Master Wago ay talagang mabigat. Wagerjig ang Mahay. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga memwa nito. Ang tunay kong pangalan ay Dang Hai. Ang aking ina ay isang sikat na courtesan sa Hangzhou at ang aking ama naman ay ang kahaliling commander ng mga sundalo sa lalawigan ng Sichuan. Noong taon na naging 8 ako, dinala ako ng aking ina sa aking ama at ibinunyag ang aking pag-iral. Ngunit hindi niya kinilala ang batang ito na sarili niyang dugo. Sa halip, nagpadala siya ng mga tao upang patayin kaming mag-ina. Isinakripisyo ng aking ina ang kanyang sarili para iligtas ako, iniwan lamang ang huling hiling na huwag akong maghihiganti sa aking ama bago siya tuluyang lumisan sa mundong ito. Noong taglamig na iyon, nakilala ko ang numero 1 assassin, ang hari ng martial world, at kinuha ko siyang master. Dahil sa galit ko sa aking ama, mabilis kong naperpekto ang martial arts sa maikling panahon. Noong naging 40 ako, pumanaw ang aking master, at nagsimula akong pumatay sa lahat ng mga tao sa mundo na karapat-dapat mamatay. Habang pumapatay ako ng mga tao habang iniisip ang aking walang utang na loob na ama, naging isang uhaw sa dugong demonyo na pala ako bago ko pa malaman. At pinuntahan ko ang aking ama, pero hindi para patayin siya. Gusto ko lang makarinig ng tapat na paumanhin mula sa kanya bilang isang ama, pero hindi siya nagbago at sinubukan akong linlangan at patayin muli. Nakipaglaban ako ng buong lakas, pero dahil nag-iisa lang ako ay hindi ako naging kapantay ng mga sundalo. Sa huli, hindi ko naharangan ang mga nakatagong armas at lason at tumakas ako, pinagsisisihan ang sarili kong kakulangan. Maingat kong pinag-aralan at naperpekto ang martial arts ng aking master. Nag-focus ako sa paggamot ng lason at mga nakatagong armas. Salamat doon, napanatili ko ang hitsurang ito na mukhang bata, at naperpekto ko rin ang pinakamataas na body protection shield ng Amhan Salman, ang pinaka-nakakatakot na grupo ng mga assassin sa martial world noong panahong iyon. 100 taon na ang lumipas simula nang maperpekto ko ang mga nakatagong armas. Noong muli kong pinuntahan ang aking ama, pumanaw na siya. Gamaan ang pakiramdam ng puso ko. Nag-ukit ako ng mga bato para pakalmihan ang aking isip. Nagsimula akong magtayo ng bahay at alagaan ang aking katawan. At pagkatapos ay nagpakasal ako sa isang asawa na 120 taon na mas bata sa akin at tinanggap si Ho Yian. Ay trinato ko si Ho Yian Song na parang disipulo. At sa pag-aakalang isa siyang lalaking may integridad at katapatan, ipinasa ko ang 8/10 ng aking martial arts sa kanya. Ngunit sinaksak ako sa dibdib ng taong pinagkakatiwalaan ko. Ang hayop na iyon ay may mga ambisyon para sa aking asawa at palihim na pumasok sa mga training ground para lapitan siya dahil gusto niyang makipagkompetensya sa akin. Ngunit matatag itong tumanggi at pinatay niya para alisin ang anumang problema sa hinaharap, nilaso ng hayop na iyon kaming tatlo. Kaming tatlo ay nalasan, ngunit hinabol namin siya. Pero hindi namin malaman kung anong uri ng lason iyon. Bagamat natalo siya ni Chilo Mujekcha, maaari pa rin siyang maging karibal sa akin at kay Bayam Chonjek. Mula sa espekulasyong ito, tila may layunin siya sa paglapit sa akin. Ngunit malubha siyang nasugatan ng aking nakatagong armas at tumakas. Seliado ko ang lugar na ito ng buo para hindi na siya makabalik. Pero nag-aalala pa rin ako na balang araw ay maglulunsad siya ng ganting salakay at babalik sa mga training ground. Kaya maliban na lang kung ganap naming mabawi ang aming martial power o may isang nagsasanay sa martial arts na matututunan kung paano buksan ang pinto mula sa labas, ang pintong ito ay hindi kailanman mabubuksan. Matapos magbasa hanggang dito, may napagtanto si Qian. Kaya ang lugar na ito ay para protektahan ang mga martial arts secret manual mula sa hayop na Ho na iyon. Noong huling pagkakataon, ang babaeng iyon ay may training ground malapit sa lihim na silid ng master. Kung ganoon, maaari kaya siyang maging inapo ni Ho Yanong. Hindi, dapat ay inapo niya ito. Para maging mas tumpak, siya ang inapo ng pumatay kay Master Waguha at sa kanyang asawa at kumuha sa lahat ng mayroon sila. Sa susunod na makita ko siya, lalamutakan ko ang bibig ng babaeng iyon. Sa galit, kinagat niya ang lihim na manual sa kanyang kamay. Nang inig siya sa takot at nagsisi, nawala ang isip ng iyong disipulo sa isang sandali. Isipin na ang babaeng iyon at si Modgon ang mga kaaway ng aking mga master.
Kung ganoon, may isa pa akong dahilan para maghayganti sa mga hayop na iyon. Pagkatapos ay muling iniyuko ang kanyang ulo sa paghingi ng paumanhin at nagpatuloy sa pagbubukas ng lihim na manyawal at pagbabasa. Sinaliksik ko ang sikreto sa pagpapanatili ng hitsurang mukhang bata kung sakaling makatagpo ko muli ang aking ama sa hinaharap dahil gusto kong itanong kung may kakaila pa ba niya na ang kanyang dugo ay dumadaloy sa akin kahit na makita niya ang sarili niyang refleksyon sa aking mukha. Para magawa ito, kailangang malaman ng isa kung paano ilalabas ang lahat ng toxins. Hayaan ang matapang na lason na kumalat sa buong katawan at tumagos sa laman at pagkatapos ay hayaan itong dahan-daw ang tumagos sa mga pores gamit ang chi at internal energy. Ang paraang ito ay may kaugnayan sa martial art ng Amhan Salman na sinanay ko. At sa pamamagitan nito, lumikha ako ng isang martial art secret na tinatawag na Wager Jigang. Ang Wagwasher Jigang ay isang mahusay na proteksyong armas at maaari ring gamutin ang lahat ng sakit. Kapag naperpekto mo na ang Wagerjang, kahit anong uri ng lason o malason na chi ang malantad sa iyo, ang iyong katawan ay laging mapapanatili ang pinakamagandang kondisyon nito. Kung naperpekto mo na ang Wagerjigang, maaari mong gamitin ang Jolam Hanggi sa Hansurjang. Kaya tandaan mo, kailangan mo itong maperpekto. Matapos malason ng hayop na ho na iyon, patuloy kong binuo ang Wagerjigang, na nagbibigay sa martial art na ito ng espesyal na resistensya sa lason. Kung matututo ka hanggang sa ika-8 antas, maaari mong agad na ilabas ang lason. At kung maabot mo ang ika-10 antas, hindi ka kailanman maaapektuhan ng lason. Ang nakatagong armas ng Amhan Salman si Rushjang ay walang pisikal na anyo dahil ito ay isang kristal na ginawa sa pamamagitan ng pag-condense ng internal energy ng mga magkakasunod na leader ng sekta. Orihinal, ang Sirajang ay isang martial art na dumadaloy sa buong katawan na parang internal energy at pagkatapos ay sasabog na parang nakatagong armas. Bilang isang master ng martial world, syempre, palagi kong gustong maperpekto ang martial art sa lalong madaling panahon dahil ang lakas nito ay maaari pang tumagos sa granite. Ngunit napakahirap kontrolin at maperpekto ang lakas ng martial power. Kaya noong una akong nagsimula, ang aming leader ng sekta ay nakaabot lamang sa ika-5 antas. Pagkalipas sa pamamagitan ng pananaliksik, binuo ko ang Sirajang sa limitasyon nito at ginawa ang Sahansurjang na isang nakakatakot na matalim na armas. Ang Sahansurjang ay nahahati sa Samsharmijang at Kalyang Surirjang. Kung mayroon kang martial art na ito ng mag-isa, hindi mo na kailangang mag-ensayo sa anumang iba pang martial art. Matapos magbasa hanggang dito, humanga siya. Kamangha-mangha, ngayon ay kailangan kong mag-ensayo sa Sipmokyang at Wagerjigang. Ang pagkain dito ay ayos na sa mga lumot na ito sa tubig sa bukal na dumadaloy papasok. Ang lugar na ito ay orihinal na isang training ground para sa isang sekta ng assassination. Kaya anong lugar ang mas magiging angkop para sa pagsasanay ng martial arts? Pero gaano kaya katagal bago masanay ng maayos sa Wagazir-jang? Lumipas ang oras at dumating ang taglamig. Ang buong bundok ay natatakpan ng puting nyebe. Hindi nagtagal ay lumipas ang taglamig at dumating ang tagsibol at ang lahat ay muling napuno ng mga halaman. 1 taon ang lumipas ng ganoon. Sa lugar kung saan nagsasanay si Qian, umupo siyang naka-cross-legged sa harap ng mga estatwang bato ng kanyang 2 master na may kahoy na kahon na naglalaman ng mga lihim na manyawal na nakalagay sa harap niya. Sabi niya nang may paghanga, Pujan Magukwon sa umaga, Wagerjigang sa hapon. 1 taon na ang lumipas simula nang magsimula akong mag-ensayo. Sa wakas ay naabot ko na ang ika-3 antas ng Wagerjigang. Kailangan ko ring mag-ensayo ng higit pa sa Sahansurjigang. Kinuha niya ang bagay sa loob ng kahoy na kahon at tinamaan ito. Ito dapat ang Samshirajang. Tunay na kamangha-mangha na magkaroon ng anyo pero walang substance. Tunay ng isang kayamanan. Ano naman kung dadaanin ko ang aking chi? Sa kaisipang iyon, agad niyang idinaan ang kanyang tunay na chi at ang kanyang katawan ay binalot agad ng isang mahinang mapulang enerhiya. Umupo siya nang nakapikit ang mga mata at nakakross ang mga binti. Ang bagay sa kanyang kamay ay agad na itinaas ng Truki. Lumutang sila sa harap ng mga dulo ng kanyang 3 daliri, pagkatapos ay dahan-daw ang tumagos sa loob at sa wakas ay natunaw sa kanyang katawan at nawala. Dahil dito, sumigaw siya sa gulat. Kamangha-mangha. Automatiko itong pumasok sa mga daluyan ng dugo at kalamnan ng aking kanang braso.
Pinagmasdan niya ang kanyang braso ng sandali, pagkatapos ay nagtipon ng lakas at naghanda na maglunsad ng isang teknik. Hindi nagtagal, isang teknik ang lumipad palabas. Ang bato sa harap niya ay natusok ng kanyang ipinutok gamit ang isang daliri at humalo sa kanyang martial power. Doon lamang siya sumigaw sa gulat, "Patawad po, Master." Ang batong iyon ay kung saan nakatayo ang estatwa ng kanyang master. Ilang sandali pa, nawala siya sa kanyang pag-iisip. Hindi ko maramdaman ang malaking pagkakaiba. Hindi pa ito perpekto sa pakiramdam. Sige, sunod ay ang Taoyong Jiang. Sa kaisipang iyon, muli niyang idinaan ang kanyang chi. Habang ang tunay na chi ay muling pinalitaw niya, ang bagay ay lumutang sa harap niya, nababalutan ng truki, at pagkatapos ay dahan-daang tumagos sa kanyang ulo. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lugar, pagod na pagod mula sa sakit. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siyang bigla mula sa pagkakahilo. Sa tingin ko ay nawala ang alaala ko ng sandali, nagbuntong hininga siya habang tinitingnan ng bukol sa kanyang noo. Ano ito? Kulang ba ang aking chi? Maya-maya, tumayo siya at nagbigay pugay. Master, natanggap na ng iyong disipulo ang parehong Weiger Jigong at Sura sa Hanjiang. Agad na ang estatwang bato ay gumuho rin at nawala. Nagpatuloy siyang mag-ensayo ng ilang panahon pagkatapos nyon. At pagkatapos lamang itong maperpekto ay pumunta siya kung nasaan ang huling estatwa. Gaya ng nakaraang 2 beses, sinimulan niyang basahin ang mga mimwa. Ipinanganak akong ulila, ngunit sa kabutihang palad, binigyan ako ng langit ng gwapong mukha at 2 mabilis na binti. Noong naging 7 ako, ipinagbili ako bilang alipin sa paboritong asawa ng Panginoon ng isang prestihiyosong pamilya ng martial arts sa Hunan. Ang pamilyang Si ay isang prestihiyosong pamilya sa martial world base sa kanilang natatanging footwork, internal arts, at mga teknik ng pagsipa. Si Sebong, ang pinuno ng Sanbangak, ay isa sa 5 dakilang master ng martial world noong panahong iyon. Ang paboritong asawa ni Sebong ay partikular na mahilig sa akin. Noong naging 15 ako, lantarang niya akong tinukso, at sa huli ay pumasok kaming dalawa sa isang hindi nararapat na relasyon. Simula noong bata pa ako, mayroon na akong ambisyon na mag-ensayo sa martial arts, lisanin ang martial world, at mabuhay bilang isang matuwid na bayani. Tunay na maswerte na tinulungan niya akong maabot ang aking pangarap. Sa aking mahaba at mabilis na mga binti, ang footwork, internal arts, at mga teknik ng pagsipa ng pamilyang Si ay napakaangkop para sa akin. Palihim niyang ninakaw at binasa ang mga lihim na manual na iyon at itinuro sa akin. Ngunit noong naabot ko na ang isang partikular na antas, wala nang mga kasanayan na dapat pang matutunan. Nilapitan ko ang kaisa-isang anak na babae ng master upang malaman ang martial art na ang master lamang ang makakatuto. Nalaman ito ng asawa at sa matinding galit ay sinabi ang lahat kay Sebong. Ang galit na si Sebong ay pinahati-hati ang kanyang katawan, at halos hindi ako nakatakas sa tulong ng dalaga. Ngunit sa ilalim ng pagtugis ng mga tauhan ng pamilyang Si, nawalan ako ng isang braso sa isang labanan. Pagkatapos, noong nalaman ni Sebong na nakatakas ako, naging labis siyang galit at sinupil ang mga nangungunang master gamit ang martial art na ang pinuno lamang ng pamilya ang makakagamit. Ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos nyun, ang isip ko ay napuno lamang ng mga kaisipan ng paghihiganti laban sa pamilyang Si. At inilaan ko ang aking sarili sa pagperpekto ng aking martial arts. Ang 1 taon ng paggagala sa mundo ay magbibigay daan sa akin na maabot ang huling yugto ng pagsasanay. Dahil nawalan ng braso, maaaring wala na akong ibang pagpipilian kundi ang martial arts ng pamilyang Si. Noong muli kong hinarap si Sebong, mahigit 100 taong gulang na siya. Kaya naman, madali ko siyang natalo. Ngunit ang pagnanais ko para sa paghihiganti ay hindi nabawasan sa anumang antas. Sa wakas, nagpasya akong ubusin ang pamilyang Si. Pakiramdam ko ay ang lahat ng sama ng loob sa aking puso ay mawawala lamang kung malinis kong tatapusin ang huling inapo ng pamilyang iyon. Ilang sandali pa, ang dalagang si Yoyo ay lumitaw, nakita ang mga katawan ng master at ako, at kinuha ang sariling buhay sa lugar. Ang huling mga salita niya sa akin bago siya lumisan sa martial world ay, ang batang ito ay iyong anak. Simula noong araw na iyon, wala pang araw na hindi ako nagkaroon ng bangungot. Tinawag akong Bayan Chonjek, at ang aking katanyagan ay lalong kumalat ng kumalat.
Ngunit ang gulat sa pagpatay sa sarili kong anak ay nagtulak sa akin na lalong mabaliw ng mabaliw. Kaya naman, nakilala ko si Chilo Mujoka at nakipaglaban sa kanya at kay Wagwaya sa kanyang training ground. Tinitingnan ko ang aking nakaraan ng may pagsisisi. Maaaring may mga mas magaling sa akin sa martial arts, ngunit pagdating sa paggalaw, mga teknik, at footwork, walang makakahigit sa akin. Galit ako kapag may tumatakbo sa harap ko.